puntahan natin si Marcoleta, mga bossing. Kung natatandaan nyo ho, mga boss, si Marcoleta, siguro kasagsagan yun, mga bossing, siguro mga 5 buwan, 4 na buwan, o 6 na buwan. Nandyan. No? Nandyan. Mga buwan na yan. Nung si Marcoleta, may sinasabi, meron akong mga listahan ng bangko ng isang COMELEC official. Na tumatanggap ng pera. Kung hindi ako nagkakamali, South Korea yata, galing Korea, yung mga natatanggap na pera daw ho, nung isang official na yun. Hindi niya pinangalanan, mga kababayan. Pero ang sabi naman po, nung isang COMELEC official na si George Garcia, mga boss, ako yung pinapatamaan ninyo no? Kasi ang ginawa ho nila Marcoleta, mga kababayan, nagpa-presscon na o yung kumbaga pumunta na, lumapit na doon sa mga magi-interview sa kanya without na verifikahin muna kung nag-e-exist ba yung mga bank account na sinasabi nila, mga bossing. So ngayon po, merong kaparehos ho yan, no? Sabi ni Pido Dido Garcia signed the waiver. Why can't Duterte? Ngayon mga kababayan, yung estilong Marcoleta, meron hong kaparehas na lumutang din nung panahon na yun, no? Kaya lang ho, yung kay Erice, mga boss, na na-disqualify ho, mismong may pangalan Kumbaga, kung hindi ako nagkakamali, correct nyo na lang ako dyan sa comment section, no? Nabanggit niya yung George Garcia o hindi mismong George Garcia yung sinabi niya, pero may pagturo kay George Garcia na ikaw ba to or something like that. Ito, pakinggan nyo ho yung balita, mga bossing. Kaya sabi ko, wait lang. Halos parehas ng ginawa sila. Si Marcoleta at si Erice. Hindi kaya pati si Marcoleta ma-disqualify din? Panoorin nyo ho ito, mga boss. Saan ba yan? Representative Edgar Egay Erice, desisyon ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na inilabas kahapon December 27, tuluyan ang diniskwalipika ng komisyon si dating Caloocan City. Sabi ni Jesse Legaspi, Boss, ano comment nyo sa Maharlika Investment? Nung panahon ng kasagsagan ng Maharlika Investment na yan, meron kaming bilag. So ang gagawin mo ganito, no? Balikan mo yung vlog namin. Nandun, panoorin mo. Maririnig mo yung komento ko dyan. Okay? Dahil yung Maharlika Investment na yan, wala sa topic namin ngayon. Second District Representative Edgar Egay Erice bilang kandidato sa pagkakongresista sa 2025 elections. Pinagtibay ng COMELEC and Bank ang desisyon ng kanilang second division noong November 26, 2024. Sabi ni Jemmy, Boy, Badje, si Marcoleta puro paratang. Bandang huli, mali pala. Atras natin ha. Desisyon ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na inilabas kahapon December 27, tuluyan ang diniskwalipika ng komisyon si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice bilang kandidato sa pagkakongresista sa 2025 elections. Disqualify si Marcoleta ho kaya, mga kababayan. Kasi para ho sa akin, halos parehas lang no? O siguro, si Marcoleta makakalusot. Bakit to? Kasi hindi siya dumating sa punto na magkaroon ng pinpoint na George Garcia, ikaw to. Hindi siya dumating sa ganyan mga bossing no? Pero yung mga estilo ho na may natanggap kaming mga balita, isang COMELEC official nakakatanggap ng pera at ang daming bangko pati Bahamas na damay pa, no? At ang daming bangko na pinapadalan at ito mga bank account nung COMELEC. Pero ang ginawa ho, mga bossing, nagpa-interview muna bago i-verify yung mga listahan, no? Nung natanggap ho daw nilang mga bank account na tumanggap yung isang COMELEC official. Pinagtibay ng COMELEC and Bank. Ang daming nagagalit. Mga DDS nagagalit kasi ayaw nilang ma-disqualify.
Ayaw nyo ma-disqualify si Marcoleta? Ang tanong, maipapanalo nyo ba? Baka hindi din. Wala din kwenta. Oh. Di ba? Wala din kwenta kung hindi nyo maipapanalo. Eh kasi nakita namin nasa 25 to 38. Di ba? Yung Marcoleta ninyo na ipinapagtanggol ninyo, 25 to 28, 38 yung posisyon. Oh, 'di ba siya din yung nagsabi na ito bang kongreso na to, hindi na ba gumagalang dun sa nakaugalian na wala ng question and answer sa vice presidente. Siya din yun. Doon unang bumulusok pababa yung kandidatura ni Marcoleta. Ang desisyon ng kanilang second division noong November 26, 2024. Kaugnay ito ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon ni Erice na nakakaapekto sa proseso ng eleksyon. Unanimous ang boto ng mga COMELEC Commissioner sa pagdiskwalipika kay Erice. Samantalang si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay nag-inhibit o walang partisipasyon. Hindi nakisali. Ano po? Nagagalit yung mga didis. Ba't nagagalit kayo? Si Catherine. si Catherine. Bot-bot na, tol. Huwag nyo nga kami daanin doon sa mga pabot-bot ninyo. Hindi kami naapektuhan yan. Hindi nga namin alam ibig sabihin yan eh. Biruin mo, Tagalog yung pinag-uusapan dito. Kayo, bot-bot kayo ng bot-bot dyan. Diyan lang yan, pang Davao yung bot-bot ninyo. O, diyan kayo, maghanap kayo ng 20 pesos na bugas. Bago kayo magalit, dahil sinasabi ko na posible kaya na ma-disqualify din si Marcoleta, siguraduhin nyo muna na maipapanalo ninyo. Di ba? Kasi sa survey, wala. 25. Ni hirap na hirap makapasok sa 20. Oh. Tapos ano ginawa? Ewan ko kung sino yung may pakana. Si Kibuloy, tapos si Marcoleta doon sa billboard. Sabi ko, makatulong kaya ito kay Marcoleta doon sa sa kandidatura niya? Samantala, ayon naman kay Erice, pupunta ito sa Supreme Court para hihingi ng Temporary Restraining Order o TRO upang hindi maipatupad ang desisyon ng COMELEC. Mayroon lang sabi ni Leif Morgan, gonna give you 5 cents if Marcoleta win. Malabo ho kasi mga bossing. Kung yung dati eto bibigyan ko kayo ng example. 2022. Bumanat, di ba? Tatakbo ng pagkasenador. Ang pagkakaintindi ko, hindi niya itinuloy yun, mga bossing. Kung yun mga kababayan, ang survey ni Marcoleta, parehas lang din nasa 50 pa at 25 pataas. Hindi makapasok sa ETNEB. Mga bossing, yun pong panahon na yun, Uniteam pa. No? Mainit-init pa ang Uniteam. Bagong-bago ang Uniteam. Ultimo ako. Handa kong iboto si Marcoleta. Mga kababayan. Uniteam pa yun. Paano na ngayon? Baklas, sira na, wala nang Uniteam. Paano pa lalo papasok yan? Siyempre, yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga sumusuporta sa gobyerno, hindi na iboboto si Marcoleta. Mahiya ka na sana mag-vlog kung mananalo kung dapat kinapital mo yung KUNG. Kung kaya nga ito padagdag ko si Robin Padilla nag-live, yung mga DDS mainit na ulo. Si Robin Padilla nag-live, may picture taking sila do sa Padapa Oy, PDP laban. Ay, wala nang laban. Na may picture taking sila sa Padapa Manong, ano pangalan ni Marcoleta? Manong Dante. Ikaw napipicturean. Si Marcoleta nakaganon lang. Parang tulala na. Siguro sabi ko, basa ko sa isip-isip, siguro si Marcoleta hindi na alam kung ano yung gagawin. Biruin mo, may mga picture taking na. Kung ano-ano na yung ipinagtanggol niya kay Inday Sara Duterte doon sa Kongreso.
hindi pa din umaabot ng 20 yung kanyang pangalan sa pagkasenador. Tulala ho eh. Ganun lang oh. Manong Dante, ikaw na ho pipicturean. No? Siguro isip-isip ni Marcoleta, tama pa ba? Tama pa ba itong ginagawa ko? No? Tama po ba itong ginagawa ko? Wala naman sa 20 yung pangalan ko. May nalalaman pa ako mga picture taking. O, sabi ni Robbie Ong, tantrum dahil sa hopya. Ay, nako. Mga bossing, uulitin ko ho bago tayo magtapos. Bumulusok, pababa, no? Yung kandidatura ni Marcoleta, simula ho nung nagsabi yan na hindi ba natin ginagalang yung nakaugalian na natin dito sa Kongreso na wala ng question and answer sa Vice President. Biruin nyo ho, yung hinihingi na pondo ng Vice Presidente, 2 bilyon. Ano? At base na din po sa Kongreso at sa Senado, mga boss, 733 o 730, basta nandiyan sa mga numerong yan, ang dapat lang, no, na maibigay na pondo sa Vice Presidente. Para sa yung 1.3 billion. Ano? Tapos, ang sabi ni Marcoleta, ano? Hindi nyo na ba iginagalang yung nakaugalian na dito na wala ng question and answer? Paano ho kung pinansin natin yun, mga bossing? Saan kaya mapupunta yung 1.3 billion? O nandyan ho yung comment section, mga kababayan. Kayo na po ang magsabi kung saan nyo naiisip mapupunta yung extra pondo, no, na 1.3 billion. Maraming salamat po and God bless. Oy, mga DDS, inom kayong tubig pagkatapos ng vlog na to, ha? Para hindi sumakit ang puso ninyo.